So share ko lang na ako po ay labis na may concern sa mga kabataan, no, na nagmalasakit sa pagtaguyod sa kanilang pamilya, sa kanilang mga magulang, nagtatrabaho, no? Tapos ang iba ay hindi nakapag-ipon, no? Dahil po ay sila po ay tinataguyod ang kanilang magulang, no? Ito po ang aking istorya na napatungkol sa kanila, yung sa mga nagsakripisyo ng mga kabataan, no, para po sa kanilang magulang. Wala pong problema tungkol doon. Pero yung kino-question natin dito ay paano ba ang kinabukasan ng ating mga kabataan, no? If sila po ay tuloy na magsakripisyo hanggat buhay ang kanilang magulang, no? So sa palagay ko lang ay talagang kawawa ang mga ganyang kabataan, kasi yung magtatrabaho ka, no, na lahat ng kita mo ay binibigay mo sa magulang mo, no, tapos ay patanda ka na, no? Paano kung patanda ka na tapos wala kang ipon, no? Ito ay labis kong tinatanong, no, kasi karamihan sa nakikita ko na mga pamilya, ganun po ang nangyari sa kanilang kabataan, no? So paano, no, paano ang buhay ng mga bata, no, kapag ganyan yung mga kanilang kostumbre, no, yung pamamaraan, no, na hanggat tumanda yung mga magulang nila ay ikaw po ay nagtataguyod sa kanilang pangangailangan. Yung tanong natin dito, paano ba makapundar, no, ang isang tao kapag siya ay ang kanyang kita ay binibigay lahat sa kanyang magulang, no? Ang kanyang layunin ay sa pagtulong lamang. Paano ang kanyang kinabukasan, no? So hindi naman masama na tumulong sa magulang, pero para sa akin ay hindi din mabuti kung ang lahat ng ating sakripisyo nasa panahon ay tayo ay nasa magandang pangatawan, nasa malakas pa tayo, no? Paano ang ating kinabukasan kung ang lahat ng ating kinikita ay napunta lang sa ating magulang, tapos wala po silang pundar, o kumbaga hindi po pinalalakad, kumbaga hindi po nilagay sa pagtitipon o kaya pagbibusiness yung pera na kita mo. So yun po ang question po natin. Kung isa ka sa mga ganyan na lagay sa pamilya na ganyan, ikaw po ang nagsakripisyo na maitaguyod ang pamilya mo, mabuhay ang iyong magulang. So sa palagay ko ay kawawa ka kung hindi mo na pag-isipan na ikaw ay mag-ipon. So mahalagang paalala na ang ating katawan mayroong tinatawag na pagtanda, no? Paano kung darating ang panahon na mag-asawa ka, may pamilya ka, tapos napakahaba ang panahon na nagtrabaho ka,
tapos wala kang naipon, lahat po ay binibigay mo sa pamilya mo, sa magulang mo, tapos hindi po nila nilalagay sa pag-invest, no? Pag negosyo ang pera. So, paano kung magsawa ka na sa trabaho mo, tapos magkaroon ka ng pamilya? Ang mahabang panahon na pagtatrabaho mo, wala kang pundar, no? So, paalala ko lang sa lahat ng magulang, sana po ay maintindihan nyo na kawawa pong mga ganyan. Yung mga kabataan natin na lahat po nakita nila ay gagastuin lang natin. Tapos darating ang panahon na sila po ay magkaroon ng pamilya, sila ay walang pundar sa buhay. Sana po ay maintindihan po natin, no? Nakawawa naman yung kabataan natin kapag ganyan, no? So hindi po aangat ang buhay kasi sila din, kung ano yung tinanim natin sa ating kabataan, ganyan din, no? Ang kumbaga ang kabataan natin ganun din, no? Kung sila ay magkaroon ng pamilya, kawawa din mga bata nila magsakripisyo. Sana naman bigyan natin ng pagkakataon ang isang nagsakripisyo para sa atin, no? Hindi naman lahat ng kita nila gagastusin natin sa pang-araw-araw. Sana po ay maawa po tayo sa ating kabataan na nagtatrabaho, no? Sana ipunin natin ang pira para po na kung sa ganon ay darating ang panahon po na gusto po nila na kumbaga tumigil sila sa trabaho nila, mayroon silang makuhang pera at mayroon silang negosyo, mayroong ipon. So kawawa naman kasi kapag ganyan, no? Na tayo po ang mga magulang, mag-antay lang po tayo sa tulong ng ating kabataan. Walang masama yon, no? Pero para sa akin, kawawa yung kabataan mo, no? Kapag ay tatanda po sila na walang ipon, walang pundar sa buhay, kawawa. Kasi kapag sila naman ang magkaroon ng pamilya, ganun pa rin, kung may bata sila, doon pa rin sila maghangad sa kabataan nila. Kaya sa mga parent, no, sa mga magulang, sikapin po natin na mabuhay tayo at bigyan natin mga magandang kinabukasan ang mga bata natin, at walang masama na aasa po tayo sa ating kabataan. Pero ang masama doon, kung ang kabataan natin kung sila ay may pamilya na, ay magdusa pa rin katulad sa atin. Yun lang po. So napakahalagang tandaan, no, ng bawat magulang na sana maintindihan nyo yung mga kabataan na nagsisikap, ay bigyan natin ng pagkakataon nga sila po ay makapag-ipon. Kasi kawawa naman kapag sila lang po ay lahat ng pangailangan natin kinukuha natin sa kanilang pagtatrabaho. So ganun rin ang mangyayari sa kanilang kabataan, no? So bihira po umangat yung buhay natin. Kaya kadalasan po sa atin ay talagang lugmok sa kahirapan, no? Kasi kahit nakikita ko kasi sa mga magulang na kahit kaya nila magtrabaho, no? Tapos ay kapag mayroong nagtatrabaho para sa kanila, yung isa sa mga kabataan nila, sila po ay hindi na po magtatrabaho. Ay talagang lahat ng mga pangailangan doon nila kukunin sa sahod ng kanilang anak. Sana po ay wag naman ganyan, no? Sana magsikap tayo para sa sarili natin, wag nating lahat ng kita ng ating mga anak na yun po ang doon natin kukunin ang lahat ng nating gastusin, no? Kasi sinasabi ko na kawawa yung nagtatrabaho, no? Tapos tayong mga magulang, kung kapag ikaw ay may
kaya mo magtrabaho, no? Kaya mo magtrabaho, hindi ka pa nagkaroon ng sakit, no? So sikapin natin magtrabaho, no? Kasi hindi po natin hindi natin pwede maobliga yung mga kabataan po natin na magtrabaho para po sa atin. Kung tumulong ang mga kabataan natin, yun po ay sukli na lang po sa pagsakripisyo natin. Siyempre, so sa lahat po na makapanood nitong video na ginawa ko, kung hindi po niyo nagustuhan yung video ko, skip nyo na lang, no? Kasi po ako ay naaawa ko talaga sa mga kabataan na nagtatrabaho, nagsasakripisyo, tapos tatanda lang na walang ipon. Kaya kayong nagtatrabaho, mga nagsisikap para sa pamilya, isipin nyo na hindi po habang buhay na malakas po kayo, no? At hindi po habang buhay na hindi po kayo magkakaroon ng pamilya. Kailan pa kayo magtipon, no? Kung wala na kayong panahon na magtrabaho at wala na kayong, kumbaga marami na kayong gastusan. Pag magkaroon kayo ng pamilya, siyempre dami kayong gastusan, hindi na kayo ng pag-ipon. So kung ano ang naabot mo sa buhay mo na wala ka pang asawa, wala, single ka pa, so yun na nga, no? Hindi mo nga nagawa na umangat ang buhay mo na single ka pa, how much more na kung may pamilya ka na. So sikapin natin na nagsakripisyo po tayo, na sana po ay mag-ipon naman tayo para sa sarili natin. Kaya ang video na ito ay inihingkayat ko kayo na mag-ipon kayo sa sarili nyo. Huwag lahat ibigay sa mga magulang. Wala namang masama doon sa pagbibigay, kasi natural lang talaga na maawa tayo sa ating magulang. Pero wag naman natin ubusin lahat. Paano yung sarili natin, kawawa tayo kapag ganyan lahat. So yun lang po ang masasabi ko, at sana nakatulong ang video na ito sa mga nagsasakripisyo para sa kanilang magulang, kapatid, no? Sana ay nakapagbigay ang video na ito ng aral sa inyo. Maraming salamat sa panonood, at huwag kalimutan i-like ang ating video at paki-share na lang.